Okay, so ayan po, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. So another property for sale na lang po ipapakita ko. Ito po yung property na ibinibenta, magkabilaan po. So may part na manggahan at may part na tubuhan o sugarcane. So mango farm tsaka sugarcane farm po ito. So pwede rin kayo mag-residential. So simula po dito sa part na ito. Ayan, ito po, pag ganun po siya. Meron po sigurong may mga puno ng kawayan po, nasa mga dalawa o isa, dalawa, tatlo, magkakasama naman to, dalawang tumpok kamo na lang yung ganyang kawayan. At meron po itong 12 daw po na puno ng mangga. So nakalong cemented road. Ayan po, 2 lane pa. At meron po itong katabi na itong property po ay katabi po niya yung mga binibenta pong subdivided lot. So hanggang dun po sa plug na dilaw, hanggang dun po sa sinabi ko dun sa lagpas ng kawayan, nasa mga 30 to 40 meters po. So dito po sa part na ito ay nasa 7,000 square meter, at dito sa part na ito manggahan po yan sa mga 4,000 square meters. So nahati po siya ng barangay road. Power line, wala nga lang pong power line dito, pero pwede na mag solar. At ang source of water po niya, meron po silang deep well po dito o tubo. Ayan, meron pong tubo dito. At hanggang doon po yung boundary po niya sa plug. So kasama po ito, nasa mga 7,000 square meter po sa part na ito. At dito po sa kanyang manggahan, nasa mga 4,000 square meter naman daw po dito, sabi ng source po namin. So ang area po ng property na ito, land area po niya is 1.1 hectare, na mayroon pong presyo na 600 daw po pesos per square meter. Dito pa rin po sa bayan po ng Ramos, lalawigan po ng Tarlac. So ito po yung mga kawayan po nakasama sa property na binibenta. At mga puno po ng mangga, nasa mga 12 po yung puno ng mangga po niya. At ito po ay titled property, titulado po itong property nito. At tinanong ko nga po yung status ng property nito sa kanyang titulo. Ito po yung sabi sa akin ng source po namin. Ito daw po ay namatay na daw po yung mag-asawa daw po yung nakapangalan sa titulo. Namatay na daw po yung lalaki. So yung babae na lang daw po yung buhay. At wala naman daw po silang anak, pero meron daw silang ampon. So tinatanong namin kung legal yung pagkaampon or hindi. Kung sakaling hindi po legal yung pagkaampon, self-adjudication po yung mangyayari po dito, dahil wala po silang anak. So self-adjudication, yung babae po ang pipirma sa self-adjudication na with seal na dokumento. Yan. So ito po yun. Yun po ang sabi sa amin ng source po namin. So ang layo po niya sa National Highway at sa Tiplex, siguro sa mga 2 kilometers na po siguro o higit pa po doon. So ang boundary po niya, ayan, sa may kawayan na yun, pag na po siya. Pero mayroon pa po dito na kasama sa tutubuhan na ito. So makikita nyo po sa drone video po yung mga boundary po niya. Estimate boundary lang naman po yun. So meron pa po dito meron daw po isang pinitak pa daw po dito, tubuhan. Tapos ito yung part na manggahan po niya. Yan po yung boundary. So yung mga kawayan na yun hindi na po kasama. So yung mga kawayan doon sa harap, yun po yung mga kasama po. At ang boundary po niya dito sa may tubuhan din dito. Pero itong tubuhan na to hindi na po kasama po yan. Okay. So pwede po kayo mag-residential. O sabihin rin pwedeng ano po dito, residential farm lot, ganun. At excuse me, source of water, deep well. Wala nga lang po nawasa. Kagaya po dun sa kabilang property, meron silang deep well. Ayan. So ganito po kalalaki yung mga puno ng mangga po niya. Ayan. Boss, hindi grafted to, no? Buto. Hindi grafted. Ayan. So estimate kong edad ng mga mangga siguro na sa mga 25 to 30 years po siguro ito. Yung hindi na boss, hindi nakasap yung deep well yan o poso ng ibang property na yan. Ang boundary niya siguro po sa may punso na yan, diretso hanggang doon sa may mga kawayan, tapos diretso na doon. Ayan. So ulitin ko po, ito po yung 1.1 hectare na meron pong presyo na 600 po pesos per square meter, at along cemented road, titled property. At sinabi ko naman po sa inyo kung ano yung issue o status po ng dokumento ng property nito. At
Ito nga po ay located po dito sa bayan po ng Ramos, lalawigan po ng Tarlac. At malapit lang po ito sa Maynila. Mga ilang siguro mga sa kulang-kulang o mga 2 oras lang siguro o 2 kalahating oras lang po ang biyahe. Ayan. So malapit lang po sa Tiplex exit sa Ramos, ganoon din sa highway. Sa town proper siguro nasa mga 3 kilometro o mga ganun. May higit pa po doon sa town proper sa palengke ng Ramos. And then sa Paniki Tarlac siguro mga nasa mga 5 kilometro po siguro sa may watermark. Yun po. So sa part po na yan, sa may tubuhan po na yan ay hindi ko naman di naman na siguro natin papasokin yan, boss. Gusto bang pasukin, boss, yung tubuhan? Ay, doon, pwede doon sa labas. Makita yung haba. Doon. Boss. Ay, papasukin ko yung tubuhan? Yung haba doon sa norte. Eh, hindi pwede. Nakaw. Paglabas ko yan, baka ano na ako dyan. Dito, doon na lang natin pakita. Tingnan natin doon sa bandaron para makita. yung makita na yung haba. Kasi dito sa tabi niya ay subdivided to, subdivided lot. So, tingnan natin doon sa bandaron kung gaano kahaba yung side nito. Yung may tubo. Kasi hindi naman natin pwedeng pasukin yung tubo na baka paglabas natin nasa ano na tayo. Nasa Maynila na tayo niyan. Ayan. So, tingnan natin dito yung kanyang haba. Ayan, ano yun? May malaking building doon, oh. Oo. Pabrika. Pabrika ba yan? Ano? Ay, ang haba, boss. Mas din yung haba dito. Hanggang doon din yun. So, yun po yung haba po niya. Kung ano po yung haba ng ano na to, ganun din po yung haba ng property. So, kasi hindi magkasas na sila kasi hindi ko naman pwedeng pasukin po yung loob ng tubo, baka Magatalan. hindi ko na alam kung saan ako lalabas niyan. Magatal po sa loob paglabas mo na baka sugat-sugat na pati pagmumuka. May gilingan ng unas ng tubo, may gilingan ng tubo daw. Okay. So, ito po, sementado yung kalsada kaya kahit kotse po ay makakapasok. Ayan. So, meron pong nawastor yan. Deep well. Ayan po yung deep well po niya. Mababaw na yung tubig na, boss. Mababaw lang. Ayan. Hulugan natin para marinig nila. Uy, nahababaw lang yung tubig. Ayan. So, kung may katanungan po kayo regarding sa property na ito, tawag lang po kayo sa akin. At kung gusto mag-viewing, mag-schedule lang po kayo. So, maraming salamat po and God bless po.